katuhan nga wala ninyo itanong. Sa dihang mangaon kamo ug mabusog. Pagbantay kamo kay tingali unya ug makalimot kamo sa Ginoo nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkalibnan. Yun ko si Sister Malo, mao'y mag-pray. Yes, Jesus. Amen. Okay, balik ta og lingkod. Mag-share kong mensahe karon na kauluan ni siya og blessings and solemn warning. Blessings and solemn warning. So, ining text na to diri sa Deuteronomy. Kini nga libro, ang meaning ng Deuteronomy is second law or a repetition. Ang ipahinumdum og balik ni Moses sa mga katauhan sa Dios. Tungod kay nana sila sa boundary, sa plain ug mo nilang nitabo. Ang kini nga libro daghay sermon na nahimo ni Moses diri. No daghay nani mga kuan ka wali niya. Tulo ni kawalihan ni Moses. Bali iya gi-repeat ba iya gi kuan ang balaod sa ikaduhang higayon, yang isok yun sa kasing-kasing sa mga Israelites. Kung nana sila dito, hindi man siya kasulod, ikinabuhi yun nila ni. Kasi kabalaka na basin kung malimtan ang Diyos. Ikinabuhi mo ng naaning book. Meaning nga is second law or repetition. So kini nga itong mensahe na bilong ni sa ikaduhang wali ni Moses. Na si first yung wali, o din nasunod ni sa ikaduha niya na sermon. Kaya na siya mga series of sermons sa kini nga libro. So, ang Diyos, daan na nag-anticipate ba? No nga, bago ng panahon nga gini mga tawhana, makalimot ni sa ako. Yan na nag-anticipate. Kaya na may kuwan, tagaan man niya o kanang will or freedom ang tao. So, kita mo na daan nga o maglisod, mga tama. Sa Ginoo, muna kita dito. Bisod kayo ginabuhi, kanong na ihawin sa Ginoo. Pag mahaya-haya, makalimutan ako, mawari ang purpose ani nga book nga nung balik, second law or repetition. So na ay duha ka butang atong tagaan kabukaton sa atong text karon. Duha lang siguro ato ning mga blessings o kining solemn warning sa Ginoo. So ang mga Israelites dahil nag-iingan sa Ginoo, ako nagsaad ko sa inyong mga ginikanan sa unang panahon, kining yuta ang saat bangin nyo, yung nakita ng yuta. Promise land ba na? Ako nang gisaad sa inyong ginikanan nga sila ni Abraham, sila ni Isaac, sila ni Jacob. So, mainyo na. Ay panalangin nga mainyo na. Pero nagani kubat dito. Ang panalangin niya isaan, dingon siya, makaangkon kamo og maayong syudad nga dili kamo maoy nagbuhat. Yan ang syudad. Ano ang panalangin? Makaangkon kamo og balay nga puno. Sa ato diri balay nga puno, kompleto, no? Ang mga appliances. Sa ato
panahon, sa ilang panahon ko kung sa ilang mga plan kabalo ato patayin ko ng Ginoo. Pagkaantong ka mo mga balay, ato pa puno sa mga appliances, yung balay. Nga di pud kamo may nang uman. Nindot na nga panalangin. Sukli yang giingon diha. Ihatag uban dagko matahong nga mga syudad nga wala ninyo tukur. Mga balay nga puno sa tanang maayong butang. Ato na kumpleto ka presenta, no? Nga wala ninyo pun o mga tabay nga dili ka mo'y nagkaalot. Kung kaysa ila, very importante mo yung tabay kay minom sila, alam mga manana. Yung umandaan na ay mga tao dito nga nagkalot na daan dito kanang para sa inyo. Wala ninyong kaluta o mga kaparasan o libuhan nga wala ninyo itanom. O sa diha mangaon kamo ug mabusog. Yeah. So kini nga blessings na nakita sa Dios. Ug kini nga mga panalangin iyang ihatag sa mga Israelites. Pero sayod na numuagi manigubat. So mao ni ang ilahang kuan, mao ni ang balik mo sa ato pa na trabahoon inya na ilagda nga sundag yun kung sa isulti sa Ginoo kay balik mo ra sila og gigamit sa Dios pero ang kinuna na ang Dios uban sa ila inig pakigubat nila. So naay ilang part actually nagkinaan sa Ginoo nga mainyo mong gyud pero nakipabuhat sa inyo gigubat kunya ako'y mag-away sa gubat o participate lang mo. So ang blessing na bali ang challenge diri usa ka pagsunod sa Dios kung sa ipabuhat sa Ginoo ayaw paghimo og lain gawas sa iyahang gusto. Sumo na ang gitanong sa Dios sa kasing-kasing sa mga Israelites. And that time natuman gyud. Natuman gyud sumala sa history mo atong tanawon na ang gyud nila tong maayong syudad, balay nga puno sa mga butang, mga tabay nga sila nagkalot, nakimutan gyud nila mga tanong nga harvest lang sila. So humandaan kung imong una-unaon. Una ang na-experience nila. But the second thing, ingon ang Diyos, in verse 12, nung ingon siya, pagbantay ka mo, kay tingali ko niya, o makalimot ka mo, sa Ginoo, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Egypto, gikan sa balay sa kaunitnan. So, kini nga solemn warning sa Diyos, kuman sila naka-experience sa blessing sa Ginoo, nahitabog yun. Nahitabog yun nga, nalimtan nila ang Diyos. Sumuna ang kasagaran nga mahitabog, paghayahay na ang kinabuhi, malimtan yun ang Diyos. So, anong tanawon, yun sa, kung sa'y pagpamatukod di nga nalimtan nila ang Diyos. So, ayaw nato si Solomon. Si Solomon naka-experience sa Diyos of blessing, siya ang pinakadato ng hari, naka-experience sa pinakamaalam ng hari, pinakadungganon ng hari. Pag-abot na nga, sadyahay na, ayaw kinabuhi. Limtan niya ang Diyos. Ang pagkalimot sa Ginoo, makita niyo sa iyang pagkinabuhi. No? Na nagapatuyang siya, mga babae, dagang kayo, pumunta ng babae, nagdala o mga linain ng mga Diyos-Diyos. Abot sa punto, nalimtan yun ang Diyos. Sumato ang Diyos na sagol silot no, ni Solomon, wala matuman ang kinabuhi nga katawag, taas ng kinabuhi. Tama rin siya sa Gmintay niya. Ang sunod, kini si Haring Asa. Si Haring Asa, usapod nga hari na nakatagamtam sa blessing sa Ginoo. Primero, may pa to.
Yang gisunod ang Dios niya ay hitabo nga ipang tanggal niya tanan mga altar bitaw. Bali ang Dios yung gitanggal yun sa Jerusalem. Ipangguba niya ang mga halaran. O giganahan ang Diyos ato. Ayan, kasing-kasing. So sa kagayon ni anak isulong ang kaaway kaga mga Ethiopian hon. 1 million gabok sundalo. Outnumber sila. Pero ang Diyos na tig-away uban kang asa napili nila. Ugya gasugod ang pagkadato sa ilahang nasod si Asa o naka dato na pud kayo nga hari. Within 36 years malinawon ang Juda. So after that, yan ang mga panahon nga hayahay kayo sila. Nakalimot si Asa sa Diyos. So madali ang butang nga hadukan gyud sa Ginoo. Sa diha nga ang iya mga tao makalimot na sa iyo. Limta na hayahay nang ginabuhi. Kuyo giningahay ginabuhi ta. Dala gito yung mga panggila pag kumatuod sa Biblia ang pagmahayahay ng ginabuhi kalimtaan. Ang gitawag nato asa pulo sa Ginoo nga solemn warning nga kung mahayahay na kamo ayaw kamo kalimot sa Ginoo. Daan naman po yun ay si Solomon no, in Proverbs 30 man na 8 to 9 nga Ginoo tagay kong igo-igo lang so kalimot sa imo. Kung tagaan ko nimo abunda, makalimot ko sa imo. Kung tagaan ko nimo jutay kaayo, basi matintal ko mga wat. So, dire kung imong tanawon si King Asa pag abot na nga hayahay na kaya kalimot sa Ginoo. Itanaw sa Ginoo kung asa gid ay ang iyang heart ba. So nalingaw na gid siya sa iyang gold and silver. Tuwa na lang dito ang iyang pagsalig siyang gold and silver. So na-test na sa Ginoo sa diha nga gisulong siya. Kung iyang giinan sa kahari tabangi ko kay tagaan ta ka og gold and silver. So buti yung gikalimutan ko ni Asa ang Dios nga naga-bless sa iya, nagaputik sa iya before. Ug karon na ang iyang pagsalig sa gold and silver. So, uting nun, kini nga storya na atong istoryahan ka ang pinaka gold nugget sa ano. Natay kanta bitaw nga the longer I serve him, the greater he is. So, punta na ingana kita. Ang kadugay ta, magapangalagan sa Ginoo, nagaka tamis ang Ginoo sa ato. Dili kay nagakadugay, mura na kalawan mo ang kadasig. Ingon ang Ginoo nga, mudi-mudi man ka na. Lagi mga panahon ang imong kadasig, o saan langit ba? Pero na, ang imong kadasig, ang imong kabugnaw, lalong pa sa ocean. So, di igara ang Ginoo na klaseng pagpamanahan. Kung ingon ta, makita ta nga dasig, ingon ang Diyos, kaya kadasig unta, kanunay. Ikay, marabag, dasig ka ron, matingan ka pagkasunod bulan, lahi na po, lahi na po. Ang Ginoo nato, reading yun silot. Kung tananin mo Diyos sa niya, pag silot si Solomon, nga na-experience sa blessings, Diyos sa niya pag silot si Kining Asa, si Asa, itagaan niya ng sakit. Nag-anto siya for 2 years bago siya namatay. So, meaning, ang Diyos nato willing mo bless o willing po mo disiplina. So, ang iyang ipangita, sa kaabunda o nabuhong ka sa panalangin o sa kalisod sa kinabuhi, ayaw ko kalimutin. So, mo nang balik ko na sa yung kanta, ang murag mo ni ang nakasibog yung sa makayong bulawanon nga
pangalagad sa Ginoo nagakatambis ang atong Ginoo. Kung magakatambis ang atong Ginoo, balik ko na ko akong gisyo sa una nga bata nga na maligya o mangga. Nawa gyud siya mahalini sa iyang mangga, pero adlaw niya display sa iyang mangga. Yung siyang kulit na lang po, pag-abot sa bus, gutom, anak siya sa iyang mangga. Tulog pa pa natin luga sa mangga, piyong-piyong siya sa kalamit. Basta diya ka sa bus, nagurot ang iyang mangga, tanan nakakita. Yung tulong laway. Yung tulong laway. Pinadang kilo na dong. Wala na, 50 na kilo. Tagay kong 5 kilo dong. Ang tulong laway ko sila pa rin nagurot niya. Ano yung saan prinsipyo nito? Kaya na-feel niya kung sa kalamit ang mangga. So, kita, ang nalagad sa Ginoo, wala itong ma-feel sa kalamit ang Diyos. Ang nag-observe sa ato, hindi na ganahan. Pero kung natagulog ng Ginoo, ang atong feeling sa pagpangalaga sa Ginoo, kung unsa to kahapon, nagkalami ka ron, mudi-mudi, hindi ko na Ginoo. Kaya si Solomon, mudi-mudi. Noon, mga paano sila, mga great men of God, mga tamag-question sa ilang salvation, pero naka-experience sila o disiplina sa Diyos. Solomon al-Asa, manikandukan sa Ginoo nga kung mahayahay na mo, ayaw ko kalimti. The solemn warning. Kung sa Ginoo pa, mahayahay na, masamot ng kadasig. Ayahay ko rin kung di mo, madasig ko, malipay ko. So, salamat sa Ginoo sa mensahe, ng kanunod ka na po. Mag-aampot ha. Halang doon, galay ko ng mga